Nang sabihin ng anak ko na bawal akong tumapak sa bahay nila ngayong Pasko, ngumiti lang ako. Sumakay ako sa aking lumang sasakyan at ginawa ang isang tawag. Bago magbagong taon, kinansela ko ang lahat ng bayad sa bahay nila. Ang halaga? 12 milyong piso. At simula pa lang iyon ang aking plano. Naghahanda pa naman ako ng paborito nilang kare-kare para sa Noche Buena. Pero ang sabi ng anak kong si Paulo, "Tay, huwag ka na lang pumunta. Darating daw kasi ang mayayamang magulang ng asawa niyang si Isabel, sina Don Ricardo at Doña Catalina. Sabi nila, masisira daw ang sosyal na gabi nila kung nandoon ang isang tulad ko, ang sarili nilang ama, ikinahiya nila dahil lang sa pagiging simple ko. Kaya naman, dapat manaig ang katarungan. Ang kayabangan at kawalan ng utang na loob ay dapat parusahan. Hindi kayo maniniwala sa sunod kong ginawa para turuan sila ng leksyon. Bago tayo magpatuloy, pakiclick ang subscribe sa channel at sabihin sa comments kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Pinaandar ko ang makina ng aking lumang pickup truck. Ang tunog ng makina ay parang isang mabigat na buntong hininga sa tahimik na gabi ng Disyembre. Sa likod ko, nakita ko pa sa side mirror ang pagpatay ng ilaw sa veranda ng bahay ng anak ko. Ang bahay na ako ang bumili. Ang bahay na puno ng tawanan at ilaw, pero bawal akong pumasok. Dahan-dahan kong pinatakbo ang sasakyan palayo sa exclusive subdivision na iyon. Nadaanan ko ang mga naglalakihang bahay na may mga palamuti ng Pasko. Mga makukulay na parol na gawa sa Pampanga, mga kumukutitap na Christmas lights na parang mga bituin. Ang bawat bahay ay tila may mainit na yakap ng pamilya sa loob. Pero heto ako, nag-iisa sa loob ng malamig na sasakyan. Habang binabagtas ko ang pamilyar na kalsada pa uwi, hindi ko mapigilang mag-isip. Ang bawat kanto ng lugar na ito ay may alaala. Dito kami madalas mag-jogging ni Paulo noong bata pa siya. Dito ko siya tinuruang mag-bike. At doon sa kabilang kanto, doon kami laging kumakain ng ice cream kasama ang asawa kong si Elena bago siya nawala. Napakahapdi ng dibdib ko, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanan na pilit kong tinatakasan sa loob ng 5 taon. Tumigil ako sa red light sa may EDSA. Ang traffic ay siksikan pa rin kahit gabi na. Sa tabi ko, may isang lumang jeepney. Puno ng pasahero, nakita ko ang isang tatay, may kargang natutulog na bata sa balikat niya. Ang pawis sa noo ng tatay na iyon, alam ko ang lasa niyan. Iyan ang lasa ng sakripisyo. Iyan ang lasa ng pagmamahal. Bigla kong naalala si Paulo noong bata pa siya. Ganon din ako noon. Handa akong ibigay ang lahat. Handa akong magtiis ng gutom para lang may maipang tuition siya sa magandang eskwelahan. Handa akong magsuot ng butas na sapatos para lang makabili siya ng bagong rubber shoes na uso sa mga kaklase niya. Pero nasaan na ang batang iyon? Ang batang iyon ay napalitan na ng isang lalaking nakatira sa bahay na hindi niya pinaghirapan. Isang lalaking kayang tabuin ang sariling ama para lang mapaligaya ang mga biyenan niyang mapagmataas. Nagsimulang maglaro ang mga numero sa utak ko. Parang sirang calculator na hindi tumitigil. Isa-isa silang bumabalik, masakit. Pero kailangan kong harapin 100,000 piso. Oo, tama ang dinig ninyo, 100,000 piso kada buwan. Iyon ang halaga ng mortgage na binabayaran ko para sa bahay nila, Paulo at Isabel. 100,000. Sa loob ng 5 taon, hindi ako pumalya kahit isang beses, kahit nung nagkasakit ako at kailangan ko ng gamot. Inuna ko pa rin ang bahay nila kahit noong sira na ang bubong ng sarili kong bahay at tumutulo ang tubig kapag umuulan. Inuna ko pa rin ang monthly amortization nila. Kinuha ko ang aking calculator sa dashboard. Kahit masakit ang mga mata ko, nagsimula akong mag-compute. 5 taon, 60 buwan, 100,000 multiply sa 60, 6 na milyong piso. 6 na milyong piso ang nawala sa account ko para lang sa monthly payments. Pero hindi lang yon. Naalala ko nung binili nila ang bahay na iyon, ang down payment. Tay, kailangan namin ng tulong. Pangako, babayaran kita kapag nakaluwag kami, sabi ni Paulo noon. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa o baka puno ng pagpapanggap.
Pinigay ko ang 2 milyong piso. Ang perang iyon ay galing sa life insurance ni Elena. Ang perang iyon ay dugo at luha ng nanay niya. Ibinigay ko ng buo dahil akala ko pamilya kami, kaya 8 milyon na at hindi pa doon nagtatapos. Naalala ko ang renovation ng kusina ni Isabel. Gusto niya daw ng granite countertops dahil baduy ang tiles. Gusto niya ng Italian marble sa banyo dahil masyado daw madulas ang local tiles. Sino ang nagbayad? Ako. Si Roberto. Ang ATM nilang laging bukas. Ang tatay na laging nauuto. Si Isabel, takip na naalala ko ang mga tingin niya sa akin. Yung tingin na parang isa akong mantsa sa malinis niyang damit. Kapag humihingi sila ng pera, ang tawag niya sa akin ay Daddy Bert. Malambing, matamis. Daddy Bert, kailangan po kasi namin ng bagong aircon para sa baby room. Daddy Bert, sira po ang sasakyan ni Paulo, delikado po sa trabaho. Pero kapag nakuha na nila ang tseke, kapag na-transfer ko na ang pera, pumabalik ako sa pagiging matandang makulit o kaya ay old man kung tawagin ako ng tatay niyang si Don Ricardo. Habang umaandar ang sasakyan ko, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mukha. Hindi ito hiya, hindi na ito lungkot, galit ito. Ito ay galit ng isang taong inabuso ang kabaitan, utang na loob. Iyan ang mahalaga sa ating mga Pilipino. Hindi mo kailangang bayaran ang magulang mo ng pera. Ang kailangan lang namin ay respeto, pagmamahal. Ang maramdaman na mahalaga pa rin kami kahit matanda na kami, kahit ugod-ugod na. Pero anong ginawa nila? Hindi ka welcome dito sa Pasko. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ko. Dumaan ako sa harap ng isang sikat na restaurant. Nakita ko ang mga pamilyang kumakain. Masaya. Magkakasama ang lolo, lola, mga apo, walang mayaman, walang mahirap. Basta magkakasama. Bakit ako hindi pwede maging ganun? Dahil ba amoy bawang ang kamay ko kakaluto? Dahil ba hindi ako marunong mag-Ingles ng slang tulad ng mga magulang ni Isabel? Dahil ba galing ako sa hirap at nagsumikap lang umasenso? Hinampas ko ang manibela. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Tama na, bulong ko sa sarili ko. Roberto, tama na. Sobrang tagal na akong naging tanga. Sobrang tagal ko nang inuna ang kaligayahan nila habang ako ay namumuhay sa dilim. Habang sila ay natutulog sa aircon na ako ang nagbayad, ako ay nagtitiis sa electric fan na maingay. Habang si Isabel ay namimili ng mamahaling bag, ako ay nagtitiyaga sa libreng kape sa bangko. Bangko, tama, ang bangko. Kinuha ko ang cellphone ko, tumingin ako sa orasan, 10:00 na ng gabi. Pero alam ko, ang customer service ng bangko para sa mga preferred clients na tulad ko ay 24 oras. Itinabi ko muna ang sasakyan sa isang gas station. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan kong marinig ang bawat salita na sasabihin ko. Pinindot ko ang numero, nag-ring ito, 1, 2, 3. Magandang gabi, Bank of the Philippine Islands Premium Banking. Ito po si Jennifer. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Mr. Flores? Ang boses ng babae ay profesional, magalang. Malayo sa boses ni Isabel na puno ng pagkairita kanina. Huminga ako ng malalim. Puno ang baga ko ng hangin ng pagbabago. Jennifer, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Nakakagulat na sobrang kalmado ko. Gusto kong magpa-cancel ng isang automatic fund transfer. Narinig ko ang pag-type sa kabilang linya. Opo, Mr. Flores, alin po dito sa mga accounts ninyo? Ang monthly transfer papunta sa account ni Paulo Flores, yung nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Tumigil ang tunog ng keyboard, kahit ang empleyado ng bangko ay parang nagulat. Siguro nasanay na siyang nakikita ang transaction na iyon buwan-buwan sa loob ng 5 taon. Sir, sabi ni Jennifer, medyo nag-aalangan, yung mortgage payment po ito para sa bahay sa Alabang? Sigurado po ba kayo? Kapag kinansela po natin ito, baka magkaroon ng penalty o kaya ay... Pinutol ko ang sasabihin niya. Alam ko ang mangyayari, Jennifer. Alam ko ang penalty. Alam ko ang interest. Tumingin ako sa kawalan. Nakita ko ang mukha ni Paulo noong sinabi niyang, hindi ako welcome. Nakita ko ang ngisi ni Isabel. Gusto kong itigil na ito, ngayon din. Effective immediately.
May katahimikan sa kabilang linya. Siguro ay iniisip niya kung bakit. Siguro ay iniisip niya kung nag-away ba kami ng anak ko. Pero wala siyang karapatang magtanong at wala akong obligasyong magpaliwanag. Naintindihan ko po, sir, sagot ni Jennifer. Wait lang po, ipaproseso ko na. Ang mga segundo habang naghihintay ako ay parang mga oras. Sa bawat segundong lumilipas, parang may nawawalang tinik sa lalamunan ko. Parang may natatanggal na kadena sa mga paa ko. Okay na po, Mr. Flores. Kanselado na po ang automatic transfer simula ngayong gabi. Wala na pong mababawas sa account ninyo para sa bahay na iyon. Salamat, Jennifer. May iba pa po ba akong may tutulong? Napangiti ako. Isang totoong ngiti. Ang ngiti na hindi ko na nagawa sa loob ng mahabang panahon. Wala na, Jennifer. Iyan lang. Iyan lang ang kailangan ko para sumaya ang Pasko ko. Ibinaba ko ang telepono. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na malungkot. Ito ay mapayapa. Ito ay tahimik na tagumpay. Ay, tumingin ako sa langit kahit maulap ang Maynila. Parang nakikita ko si Elena na nakangiti sa akin. Pasensya ka na, mahal, bulong ko. Masyado ko silang na-spoiled. Masyado kong ibinigay ang lahat. Kaya nakalimutan nilang magpasalamat. Pero itatama ko na ito. Itatama ko na ang lahat. Pinaandar ko ulit ng sasakyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang susunod na buwan ay para sa akin naman. Ang pera na dapat mapupunta sa bahay na bawal akong puntahan, ngayon ay akin na ulit. Baka ipaayos ko na ang tulo sa bubong ko. Baka bumili ako ng bagong sapatos. Baka magbakasyon ako sa Boracay o Palawan. O baka itabi ko lang. Hayaan ko lang siya sa bangko. Hindi mahalaga kung saan ko gagastusin. Ang mahalaga, ako na ang may hawak ng manibela ng buhay ko. Hindi na ako ATM, hindi na ako ang kawawang tatay na naghihintay ng awa. Ako si Roberto Flores. At ngayong gabi, binawi ko ang respeto na matagal nang nawala sa akin. Nakarating ako sa bahay ko. Luma na ito. Ang pintura sa gate ay medyo tuklap na. Ang damo sa hardin ay medyo mahaba na dahil wala akong pambayad sa hardinero. Lahat kasi napupunta kay Paulo. Pero pagpasok ko, ang hangin ay magaan. Naglakad ako papunta sa kusina. Kinuha ko ang bote ng whiskey na matagal ko nang tinatago. Ito yung alak na binigay pa sa akin ng kumpare ko 5 taon na ang nakakaraan. Sabi ko noon, bubuksan ko lang ito sa special occasion. Akala ko ang special occasion ay ang promotion ni Paulo o ang birthday ng magiging apo ko. Pero ngayong gabi, napagtanto ko na wala nang mas espesyal pa sa pagbawi ko sa aking sarili. Kumuha ako ng baso, sinalinan ko ng kaunti. Ang kulay ng alak ay parang ginto sa ilalim ng ilaw ng kusina. Itinaas ko ang baso sa ere, sa harap ng litrato ni Elena na nasa ibabaw ng ref. Para sa atin ito, Elena, sabi ko, at para sa bagong Roberto. Ininom ko ang alak. Mainit. Kumuguhit sa lalamunan. Pero masarap. Ito ang lasa ng kalayaan. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message. Tiningnan ko ang screen. Pangalan ni Paulo. Tay, nakauwi ka na ba? Sorry talaga ha. Bawi na lang kami next week. Bawi na lang? Ganun lang kadali sa kanya. Parang appointment sa dentista na pwedeng i-reschedule. Parang meeting na pwedeng i-move. Hindi ko ni-replyan. Pinatay ko ang cellphone ko. Ngayong gabi, walang Paulo. Walang Isabel. Walang Don Ricardo. Ngayong gabi, ako lang at sapat na iyon. Humiga ako sa aking lumang recliner chair, ipinikit ko ang aking mga mata. Sa labas, naririnig ko ang mga kapitbahay na nagpapatugtog ng ang Pasko ay sumapit. Dati, naiinggit ako sa kanila. Pero ngayon, nararamdaman ko na ang tunay na diwa ng kanta. Tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil ang puso ko, kahit wasak, ay nagsisimula ng mabuo ulit. At ang simula ng pagbubuong iyon ay ang desisyong ginawa ko ngayong gabi, ang kanselahin ng mortgage, ang putulin ng PC, ang hayaan silang tumayo sa sarili nilang mga paa o madapa sa sarili nilang kayabangan. Bukas, alam kong magwawala si Isabel, alam kong tatawag si Paulo na nagpapanik, alam kong susugurin nila ako, pero bukas na yon. Sa ngayon, matutulog ako ng mahimbing, ang pinakamahimbing na tulog sa loob ng 5 taon. Merry Christmas, Roberto. Merry Christmas sa'yo. Napakaganda ng sikat ng araw ngayong umaga.
Pumasok ang liwanag sa bintana ng aking kusina at tumama sa aking lumang mesa. Humigop ako ng mainit na kape, barako, matapang, mabango. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nanamnam ko ang lasa ng kape nang walang halong pait ng pag-aalala. Dati, sa mga ganitong oras ng umaga, nagkakandara pa na ako sa pag-compute ng budget. Iniisip ko kung kailan papasok ang pensyon ko. Iniisip ko kung kasya ba ang natitira kong pera para sa susunod na request ni Isabel. Pero ngayong umaga, iba. Ang hangin ay amoy kalayaan. Wala akong iniintinding deadline. Wala akong iniisip na bayarin sa bangko dahil kagabi tinapos ko na ang lahat. Pinutol ko na ang kadena. Alas 10:47 ng umaga. 10:47 a.m. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay matinis, matalas, parang isang babala na may parating na bagyo. Tiningnan ko ang screen. Isabel. Ang pangalan niya ay umiilaw sa screen. Parang babala sa pakete ng sigarilyo. Daddy Bert. Iyan ang boses niya pagkasagot ko. Wala man lang magandang umaga. Wala man lang, kamusta po kayo? Ang boses niya ay may halong inip. Yung tono na parang nagmamadali siya at istorbo ako sa oras niya kahit na siya naman ang tumawag. Isabel, sagot ko, kalmado lang. Napatawag ka? Kailangan ko kayo, Dad, sabi niya agad. Kailangan ninyong sunduin sila Mommy at Daddy sa airport. Sa Naya, darating ang flight nila galing Davao mamayang alas 2 ng hapon. Ibinaba ko ang hawak kong tasa ng kape. Dahan-dahan, natigilan ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kapal ng mukha. Sa loob-loob ko, gusto kong tumawad ng malakas. Gusto kong humalakak hanggang sa sumakit ang tiyan ko. Isipin ninyo ito mga kaibigan. Wala pang 24 oras ang nakakalipas. Sinabihan niya ako na hindi ako welcome sa bahay nila. Sinabihan niya ako na huwag pumunta sa Noche Buena. Dahil ano? Dahil nakakahiya daw ako sa mga magulang niya. Dahil hindi daw ako bagay sa sosyal nilang hapunan. Tapos ngayon, tinatawagan niya ako para gawing driver ng mga tao ngayon. Isabel, sabi ko, pinipigil ang galit sa boses ko. Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin kahapon? Diba sabi mo, hindi niya ako pinatapos. Dad, look, putol niya sa akin. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang batang makulit. Kung anuman yung nangyari kahapon, kalimutan muna natin yon. Kailangan natin maging practical ngayon. Practical? Ang galing niyang gumamit ng salita kapag pabor sa kanya. Practical. Kapag pabor sa akin, madrama. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Tuloy-tuloy. Walang preno. Wala kasi ang driver namin. Nag-day off si Manong Lito. Emergency daw sa pamilya niya. Kayo lang ang may sasakyan at may oras ngayong araw. Alangan naman mag-grab taxi sila, Mami? Nakakahiya naman. At saka, mahirap mag-book ngayon, December na. Nakakahiya mag-taxi ang mga magulang niya, pero hindi nakakahiya na ang biyenan niya. Ang tatay ng asawa niya ay gagawin niyang chuper? At bakit ako ang tinatawagan mo, Isabel? Tanong ko. Gusto kong marinig mula sa bibig niya. Gusto kong marinig kung paano niya babaluktutin ang katwiran. Dahil pamilya tayo, Dennis. Dennis? Tinawag niya ako sa pangalan ko, nawala na ang dad. Lumabas na ang totoo niyang kulay. Pamilya tayo, nagtutulungan ang pamilya, diin niya. Doon mismo kumulo ang dugo ko. Ang salitang pamilya. Ginagamit lang nila ang salitang iyon kapag may kailangan sila. Kapag kailangan ng pambayad sa kuryente, pamilya tayo. Kapag kailangan ng pang-tuition ng apo ko na hindi ko naman nakikita, pamilya tayo. Kapag kailangan ng driver sa airport, pamilya tayo. Pero kapag kainan na, kapag Noche Buena na, kapag may mga bisitang mayayaman, isa lang akong matanda na hindi bagay sa picture taking. Besides, dagdag pa niya at ang boses niya ay tumalas lalo. Let's be honest here, Dennis. Wala naman kayong ginagawa. Sayang naman ang oras nyo. Kaysa nakatunganga lang kayo diyan sa luma ninyong bahay, tumulong na lang kayo ang lakas-lakas pa ninyo para maging inutil. Inutil. Wala akong ginagawa. Alam ba niya kung bakit wala akong ginagawa? Dahil retired na ako. Dahil nagtrabaho ako ng 40 taon para magkaroon sila ng magandang buhay. Ang karapatan kong magpahinga sa paningin niya ay katamaran.
Sige, sabi ko. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ko nang hindi ko pinag-iisipan or baka pinag-isipan ko na pala dahil sa likod ng utak ko may nabuong plano. Isang plano na hindi marahas, isang plano na walang sigawan, isang plano na tahimik pero masakit. Talaga? Parang nagulat pa siya na pumayag ako agad. Good. Pero hindi pa siya tapos, may mga bilin pa siya. Mga utos, Philippine Airlines Flight 447, sabi niya. Darating sila ng Tubamanu M, Terminal 2, sa arrival area. Sinulat ko kunwari sa papel, kahit hindi naman talaga ako nagsusulat. At Dennis, pahabol niya, pakiusap lang. Ayusin niyo naman ang pananamit niyo. Huwag kayong magsuot ng kung ano-ano lang. Nakakahiya sa mga tao sa airport. Magsuot kayo ng disenteng polo. Yung blue na polo na suot nyo nung graduation ni Paulo. Pwede na yon? Huminga ako ng malalim, pati damit ko, pati ang itsura ko. Lahat kontrolado niya. At isa pa, dagdag niya, mabibigat ang mga maleta nila. May mga pasalubong galing Davao. Tulungan niyo silang magbuhat. Matanda na sila, Daddy. Hindi nila kaya magbuhat ng mabibigat. Matanda na sila? Ako, ilang taon na ako. Si Don Ricardo ay sing-edad ko lang. 63 taon. Bakit ako pwede magbuhat? Bakit siya kailangan pagsilbihan dahil ba mayaman siya? Dahil ba Don ang tawag sa kanya at ako ay si Dennis lang? Huwag kayong mag-alala, sabi ko, ang boses ko ay sobrang hinhin, sobrang galang. Aasikasuhin ko ang lahat, hindi ko sila pababayaan. Good, sabi niya. Sige na, I have to go. Marami pa akong aayusin para sa party bukas. Bye. Pinabaan niya ako ng telepono. Wala man lang salamat. Wala man lang ingat kayo sa biyahe, Dad. Basta na lang pinutol ang linya, parang nag-utos lang sa katulong at pagkatapos ay tinalikuran na. Umupo ako sa aking silya. Tinitigan ko ang blankong screen ng aking cellphone. 2:00 ng hapon, Flight 447, baggage claim. Tumingin ako sa orasan sa dingding, 11:00 na ng umaga, 11 a.m. Kung tutuusin, dapat nagbibihis na ako. Ang traffic sa EDSA papuntang NAIA ay hindi biro. Kung aalis ako ngayon, sakto lang ang dating ko. Pero hindi ako tumayo. Sa halip, tumayo ako para magtimpla ulit ng kape. Kumuha ako ng pandesal sa lamesa, isinawsaw ko sa mainit na kape. Kinagat ko ang tinapay, malambot, pinuksan ko ang dyaryo na nasa mesa. Ang crossword puzzle kahapon ay hindi ko patapos. Number 7 across, 12 letters. Delayed gratification. Ang ibig sabihin ay pagpapaliban ng kasiyahan para sa mas malaking gantimpala sa huli. Napangiti ako. Kinuha ko ang ballpen at sinulat ang sagot. Postponement. Postponement. Pagpapaliban. Tama. Ipapaliban ko muna ang pagiging mabuting ama. Ipapaliban ko muna ang pagiging masunuring biyanan. Sa araw na ito, ako muna ang bida. Inisip ko ang mangyayari mamaya. Nakikita ko na sa isip ko ang eksena. 2:00 ng hapon sa NAIA, mainit, maingay. Puno ng tao. Ang mga taxi driver na nagtatawagan. Ang mga busina ng sasakyan. Ang usok. At doon sa gitna ng kaguluhan na iyon, nakatayo si Don Ricardo at Doña Catalina. Hinihila ang kanilang mamahaling maleta. Pinapawisan sa suot nilang mga branded na jacket dahil akala nila malamig sa Manila, lingon ng lingon. Hinahanap ang isang lumang pickup truck. Hinahanap ang isang alalay na nagngangalang Roberto. Pero walang Roberto na darating. Wala silang makikitang truck. Ang tanging sasalubong sa kanila ay ang init ng Maynila. Ang tanging sasalubong sa kanila ay ang realidad na hindi lahat ng tao ay pwede nilang utusan. Napailing ako habang iniisip yon. Masama ba ako? Siguro iisipin ng iba na masama ako, na isa akong bastos na tao dahil pinaghintay ko ang mga bisita, na wala akong Pinoy hospitality. Pero tanungin niyo ako, nasaan ang hospitality nila noong sinabi nilang bawal ako sa Pasko? Nasaan ang respeto nila noong tinawag nila akong walang pinag-aralan? Ang respeto, mga kaibigan, ay hindi hinihingi. Ito ay ibinibigay at kapag inabuso mo ang taong nagbibigay nito, huwag kang magtaka kung bigla itong bawiin. Pinalikan ko ang aking crossword puzzle. Number 4 down. Karma, 5 letters. Madali lang yan. Tumingin ako sa bintana.
Nakita ko ang kapitbahay kong si Paring Jomi. Nagdidilig ng halaman, kumaway siya sa akin. Paring Bert, gandang umaga. Ano ulam natin? Sigaw niya. Ngumiti ako at kumaway pabalik. Mag-iihaw ako mamaya pare, adobo at liempo. Punta ka dito, inom tayo. Sige ba, sagot niya. Ang sarap ng pakiramdam, ito ang totoong pamilya. Yung kapitbahay na handang makipagkwentuhan at makipag-inuman. Hindi yung mga taong kadugo mo nga, pero dugo naman ang hinihingi sa'yo. Tiningnan ko ulit ang cellphone ko. 11:30 a.m. Dapat nasa South Superhighway na ako ngayon. Dapat naiinitan na ako sa traffic. Dapat iniisip ko na kung saan ako magpapark sa airport. Pero heto ako, nakaupo, presko, mabango, at higit sa lahat, may dignidad. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Naglabas ako ng karne sa freezer. Magluluto ako ng masarap na tanghalian para sa sarili ko. Hindi ko kailangang magmadali. Hindi ko kailangang tumingin sa orasan. Hayaan nating tumakbo ang oras. Hayaan nating maghintay sila Don Ricardo at Doña Catalina. Tutal, sanay naman silang maghintay sa VIP lounge, hindi ba? Tingnan natin kung gaano sila katagal makakapaghintay sa bangketa ng Naya Terminal 2, kung saan walang aircon, kung saan walang waiter na magsiserve ng juice, kung saan pantay-pantay ang lahat ng tao. Kinuha ko ang cellphone ko, pinindot ko ang settings, silent mode, vibrate off, at para sigurado, hinugot ko ang saksakan ng telephone sa dingding. Click! Ang katahimikan ay musika sa aking pandinig. Ngayon, simulan na natin ang tunay na laro. Isabel, Don Ricardo, Doña Catalina, welcome to Manila at welcome sa buhay ni Roberto na hindi na ninyo alalay. Nagsimula akong maghiwa ng sibuyas para sa aking niluluto. Napaluha ako dahil sa anghang ng sibuyas. Pero okay lang, ito lang ang luha na papatak sa mata ko ngayon. Luha ng sibuyas. Hindi luha ng awa sa sarili. Dahil sa araw na ito, ang matandang si Roberto ay natuto ng lumaban sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng hindi paggawa ng kahit ano. Ang tawag dito ay the art of doing nothing. At sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang performance art na gagawin ko sa buong buhay ko. 2:15 ng hapon, 2:15 p.m. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa sala. Sa harap ko, may isang mainit na tasa ng Earl Grey tea. Sa maliit na mesa, naroon ang isang mangkok ng adobong baboy na kanina ko paniluto. Ang taba ay nanginginig sa lambot. Ang sabaw ay malapot at amoy na amoy ang bawang at laurel. Sa labas, nagsisimula ng dumilim ang langit. Ang mga ulap ay nagiging kulay abo. Mukhang uulan, mukhang may bagyo. Kinuha ko ang kutsara at sumubo ng mainit na kanin na may sabaw ng adobo. Napakasarap. Ito ang lasa ng kapayapaan. Sa mga oras na ito, kung ako ang dating Roberto, nasa na kaya ako? Siguro ay nasa gitna na ako ng Naya Expressway. Siguro ay naiipit na ako sa traffic. Siguro ay pinapawisan na ako habang nakikipag-unahan sa mga bus at jeep. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa, isang mahabang vibrate. Zzzz. Tiningnan ko ang screen. Isabel. Hinayaan ko itong tumunog. Pinanood ko lang ang pangalan niya na umiilaw sa screen, parang isang bumbilya na malapit ng mapundi. Tumigil ang tunog. Pero pagkalipas lang ng 10 segundo, tumunog ulit. Isabel ulit. Napangiti ako habang humihigop ng tsaa. Nai-imagine ko ang nangyayari ngayon sa airport. Nakikita ko sa isip ko si Don Ricardo. Naka-Amerikana, nakakurbata kahit mainit ang panahon sa Pilipinas. Hila-hila ang kanyang mamahaling maleta. Nakikita ko si Doña Catalina naka-heels, naka-makeup ng makapal. Paypay ng paypay dahil sira ang aircon sa waiting area ng terminal. Hinihintay nila ang kanilang driver, hinihintay nila si Roberto. Pero walang Roberto na darating. 2:47, 2:47 p.m. Tumunog na naman ang cellphone ko. Pero ngayon, may kasama ng text message. Nabasa ko ang preview sa screen. Dad, nasaan na kayo? Kanina pa sila mami sa labas. Ang init, sagutin niyo ang telepono. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone. Hindi para sagutin, kundi para itaob. Itinaob ko ito para hindi ko makita ang ilaw. Bumalik ako sa pagkain. Ang sarap talaga ng adobo kapag maraming bawang. Lumipas ang oras.
alas 3:30, 3:30 p.m. 6 na beses nang tumunog ang cellphone ko tapos ko na ang dyaryo. Nakadalawang tasa na ako ng tsaa. Nag-umpisa na akong maglinis ng mga kalat sa drawer ko. Nakakamangha. Nakakamangha kung gaano karami ang nagagawa ng tao kapag hindi siya abala sa pagsisilbi sa mga taong walang utang na loob. Alas 3:45, 3:45 p.m. Tumunog ulit ang telepono pero ngayon, ibang numero na, unknown number. Siguro, nakahiram na sila ng telepono sa kung sino man sa airport or baka bumili sila ng bagong SIM card para lang tawagan ako. Hinayaan ko lang din itong tumunog. Sa labas, bumuhos na ang ulan, malakas. Parang galit ang langit. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang musika. Naisip ko ang traffic sa Naaya. Kapag umuulan, alam nyo naman ang Maynila. Kaunting ulan lang, baha agad. Kaunting ulan lang, gridlock na. Walang gumagalaw. Ang mga taxi, sigurado akong nangongontrata na yan. 2,000 hanggang Makati, sigaw ng mga driver. 3,000 hanggang Alabang. Kaya ba ng pride ni Don Ricardo na sumakay sa lumang taxi na amoy sigarilyo? Kaya ba ng sapatos ni Doña Catalina na tumapak sa basang kalsada? Alas 4:15, 4:15 p.m. Ang cellphone ko ay hindi na tumitigil. Tunog ng tunog. Parang bubuyog na nakulong sa garapon. Isabel. Unknown number. Isabel. Unknown number. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa dingding kung saan nakasaksak ang landline. Hinugot ko ang kable. At pagkatapos, pinindot ko ang power off sa aking cellphone. Biglang tumahimik ang buong bahay, perpektong katahimikan. Wala nang istorbo, wala nang utos. Naglakad ako papunta sa kusina. Nag-init ako ng tubig. Gagawa ako ng sopas. Yung sopas na may corned beef, comfort food. Pagkain na pampainit ng tiyan tuwing tag-ulan. Matagal ko na itong hindi naluluto. Dahil sabi ni Isabel dati, cheap daw ang corned beef. Puro steak at roast beef lang ang gusto nilang kainin gamit ang pera ko. Pero ngayon, kakain ako ng gusto ko. Habang humihigop ako ng mainit na sopas, naisip ko sila. Nasa isip ko ang 3 tao, nakatayo sa bangketa ng airport, basang-basa, nag-aaway kung sino ang may kasalanan, nagtuturuan at nagtataka. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang alalay nila na Indianin sila? Ang sarap ng lasa ng sopas. Mas masarap pa sa kahit anong steak na binayaran ko para sa kanila. Alas 5 ng hapon, 5 p.m. Tapos na akong kumain. Naghugas na ako ng pinggan. Nakaupo na ako sa sofa at nag-iisip kung anong pelikula ang panonoorin sa Netflix. Ilang taon na ba simula noong magkaroon ako ng buong gabi para sa sarili ko? Yung walang tumatawag para magpabili ng gamot, yung walang nagpapabayad ng bill ng kuryente, aabutin ko na sana ang remote control ng biglang, plug, plug, plug. May kumalabog sa pinto, hindi katok, kalabog. Yung tunog ng taong galit na gustong sirain ang pinto, plug, plug. Buksan mo ito, alam kong nandyan ka, sigaw ng isang lalaki. Binaba ko ang remote. Huminga ako ng malalim. Alam ko kung sino ang mga ito. Ang mga lobo ay nasa pintuan na. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa pinto. Hindi ako nagmamadali. Bahay ko ito. Ako ang masusunod sa oras ko. Sumilip ako sa peephole. Nakita ko ang mukha ni Don Ricardo. Namumula. Ang kanyang buhok na laging maayos. Ngayon ay gulo-gulo at basa. Sa likod niya ay si Doña Catalina. Ang maskara sa mata niya ay kumalat na sa pisngi dahil sa ulan o luha. Mukha siyang mangkukulam na nabasa ng tubig. At nasa likod nila si Isabel. Ang kanyang designer na damit ay gusot-gusot. Pinuksan ko ang pinto. Bumulaga sa akin ang mukha ni Ricardo. Inches lang ang layo sa mukha ko. Amoy pawis, amoy ulan, at amoy galit. Anong problema mo ha? Sigaw niya. Pumasok siya sa loob ng bahay ko nang walang paalam. Tinulak niya ako sa balikat. 4 na oras! 4 na oras kaming naghintay sa lintik na airport na yon. Sumunod si Catalina, ang kanyang labi ay nanginginig sa galit. Napakawalang modo mo, Roberto, napakabastos. Ganito ba ang asal ng isang tao sa edad mo? Isa kang barbaro. Pumasok din si Isabel. Dad, nakakahiya kayo. Alam niyo ba ang ginawa niyo? Sigaw niya. Napilitan silang sumakay sa taxi na luma. 2,500 ang binayad namin. Nabasa kami sa ulan. Tumayo lang ako doon. Pinanood ko silang magsisigaw sa loob ng sala ko.
Pinanood ko silang tumulo ang tubig mula sa damit nila papunta sa sahig ko na kakalinis ko lang. Ang boses ko ay lumabas. Mababa, malamig. Mas malamig pa sa hangin sa labas. Lumabas kayo sa bahay ko. Natigilan sila, tumigil sila sa pagsigaw. Parang nagulat sila na nakapagsalita ako ng ganon. Gulat sila sa tono ng boses ko. Tono na parang bakal. "Excuse me," sabi ni Ricardo. Ang mukha niya ay lalong namula. Kulay ube na sa galit. "Wala kang karapatang mag-utos dito, pare. Pagkatapos ng ginawa mo sa amin, pagkatapos mo kaming iwan sa airport." Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya sa mata sa mata. "Ito ay pamamahay ko," sabi ko ng dahan-dahan, "at gusto kong lumabas kayo. Ngayon din." Humakbang palapit si Catalina. Ang kanyang boses ay puno ng paghahamak. Yung tono na parang nakikipag-usap siya sa ipis. "Dennis o Roberto o kung anuman ang pangalan mo, hindi mo yata naiintindihan ang laki ng pagkakamali mo. Ang asawa ko, si Don Ricardo, ay kilala sa buong Maynila. May mga koneksyon kami. Hindi mo pwedeng tratuhin ang mga tulad namin ng ganito at umasang walang kapalit." Pinutol ko ang sasabihin niya. "Isang leksyon ito para sa inyo," sabi ko. "Leksyon tungkol sa kayabangan ninyo at sa masamang ugali ninyo sa mga taong akala ninyo ay mas mababa sa inyo." Nalaglag ang panga ni Isabel. "Leksyon?" Sigaw niya. "Sino ka para turuan kami? Sino ka sa akala mo? Wala kang kwenta. Isa ka lang." "Isa akong tao." Tinaasan ko ng kaunti ang boses ko. Sapat lang para tumahimik siya. "Isa akong tao na tumigil na sa pagiging bangko ninyo. Tumigil na sa pagiging driver ninyo. At tumigil na sa pagiging alalay ninyo." Naglakad ako papunta sa pinto. Binuksan ko ito ng malaki. Ang hangin at ambon ay pumasok sa loob. "Tapos na ang leksyon, makakaalis na kayo." Tinuro ako ni Ricardo. Ang daliri niya ay nanginginig sa harap ng mukha ko, pero hindi niya ako magawang hawakan dahil nakita niya sa mata ko na handa akong lumaban. "Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, matanda," bulong niya. Ang boses niya ay parang ahas. "Mas matagal na akong kilala sa lipunan kaysa sa iyo. May mga kakilala ako, mga importanteng tao. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo." Tinaas ko ang kilay ko. "Banta ba iyan, Don Ricardo?" "Pangako iyan," sagot niya. "Sa tingin mo ba ang pag-iwan sa matatanda sa airport ay palalampasin ko? Malalaman mo kung gaano kakamali." Tumango si Catalina. Ang ngiti niya ay nakakatakot. "Tama. May kapalit ang lahat, Roberto, at sisiguraduhin kong magiging eskandalo ito sa buong pamilya." Hinila na ni Isabel ang tatay niya. "Daddy, tara na. Hayaan niyo na yan. Hindi worth it ang oras natin sa patay gutom na matandang ito." Naglakad sila palabas. Parang mga sundalong natalo sa gyera. Basang-basa, gulo-gulo. Pero ang bibig ay matapang pa rin. Bago tuluyang lumabas, lumingon si Ricardo. "Pagsisisihan mo ito," sabi niya. "Garantiya ko yan. Blag!" Isinara ko ang pinto sa mukha nila. Nilock ko ang deadbolt. Click! Ang tunog ng lock ay parang tunog ng baril na ikinasa. Pumunta ako sa bintana at sumilip sa kurtina. Nakita ko silang sumasakay sa kotseng dala ni Isabel. Nagtatalo pa rin sila habang papasok sa kotse. Nagtuturo, nagsisigawan. Pinaandar nila ang sasakyan at umalis sa dilim ng gabi. Huminga ako ng malalim. Ang bahay ko ay parang luminis bigla noong nakaalis sila. Yung bigat ng presensya nila nawala. Pero ang mga huling salita nila ay tumatak sa utak ko. "May mga koneksyon ako. Pagsisisihan mo ito. Gagawin kong impyerno ang buhay mo." Naglakad ako pabalik sa sala. Kinuha ko ang aking tsaa. Malamig na ito, pero ininom ko pa rin. Sa unang pagkakataon sa buong araw na ito, nakaramdam ako ng kaunting kaba. Alam ko kung anong klaseng tao sila. Mayayaman, mapagmataas, at kapag napahiya ang mga ganitong tao, gagawin nila ang lahat para makaganti. Gagamitin nila ang pera at kapangyarihan para durugin ang tulad ko. Pero habang nilulunok ko ang malamig na tsaa, ang kaba ay napalitan ng ibang emosyon, antisipasyon, paghahanda. Ngumiti ako sa sarili ko. Akala nila tapos na, akala nila pananakot lang ang kaya nila. 5 taon akong nagtiis, 5 taon akong nag-ipon ng sama ng loob. At sa loob ng 5 taong iyon, marami akong naitagong alas. Kung gusto nila ng gera,
ibibigay ko sa kanila ang giyera. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, ipapakita ko sa kanila kung paano maging impyerno. Tumingin ako sa litrato ng pamilya namin sa dingding. Ako si Elena at ang batang si Paulo. Huwag kang mag-alala, Elena, bulong ko. Ang laban na ito ay para sa dignidad nating dalawa. Pinatay ko ang ilaw sa sala. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa kidlat sa labas. Handa na ako. Let the games begin. Lumipas ang 3 araw na tahimik. 3 araw na walang tawag mula kay Isabel o kay Paulo. Inisip ko, baka natauhan na sila. Baka nahiya na sila sa ginawa nilang pagsugod sa bahay ko noong gabing iyon. Baka nag-iisip na sila ng paraan para humingi ng tawad, pero nagkamali ako. Masyado akong naging positibo, nakalimutan ko kung sino ang kalaban ko. Ang mga tulad ni Don Ricardo, hindi sila humihingi ng tawad. Gumaganti sila. At kapag gumanti sila, madumi sila maglaro. Umaga ng Martes, nakahain sa mesa ang aking almusal. Tuyo, sinangag, at mainit na tsokolate. Binuksan ko ang dyaryo. Isa ito sa mga pinakasikat na dyaryo sa bansa. Sanay ako na binabasa muna ang business section, pero ngayong umaga, iba ang bumungad sa akin. Sa lifestyle section, sa pahina 3, nakita ko ang isang litrato. Medyo malabo ito, luma na. Kuha ito nung nag-groundbreaking kami ng construction company ko 10 taon na ang nakakaraan. Pero malinaw na ako yon. Roberto Flores. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang tasa ng tsokolate. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nabasa ko sa headline, malalaking letra, itim at makapal. Lolo, inabandona ang mga biyenan sa gitna ng bagyo sa airport. Nabitawan ko ang dyaryo sa mesa. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Pinasa ko ang laman ng balita. Ang bawat salita ay parang lason. Isang kilalang negosyo sa Maynila, si Mr. Roberto Flores, ay inireklamo ng kapabayaan matapos niyang iwanan ang 2 senior citizen sa NAIA Terminal 2 noong nakaraang linggo. Senior citizen? Ako ba hindi senior citizen? Pare-pareho lang kaming matatanda. Nagpatuloy ang artikulo. Ayon kay Mr. Ricardo Jenkins, isang retiradong banker, sila ay naghihintay ng 4 na oras sa ulan at init. Tinawagan daw nila si Mr. Flores ng maraming beses, pero pinatayan lang sila ng telepono. Ayon sa pamilya, si Mr. Flores ay nagpapakita ng senyales ng pagiging ulyanin at hindi matatag ang pag-iisip. Ulyanin. Hindi matatag ang pag-iisip, napapikit ako sa sobrang galit. Ang dugo ko ay umakyat sa ulo ko, napakadumi. Hindi nila binanggit kung bakit hindi ko sila sinundo. Hindi nila sinabi na tinawag nila akong alalay. Hindi nila sinabi na pinagbawalan nila akong pumunta sa Pasko dahil nakakahiya ako. Ang pinalabas nila sa buong mundo, ako ang masama, ako ang walang puso. At sila ang mga kawawang biktima. Tiningnan ko kung sino ang nagsulat ng artikulo, Patricia Morrison. Hindi ko kilala ang pangalang ito pero alam ko ang amoy nito. Amoy ito ng palakasan, amoy ito ng koneksyon. Si Don Ricardo ay retiradong banker, marami siyang kilala. Sigurado ako, tumawag siya sa kaibigan ng kaibigan niya, nag-imbento ng kwento. At dahil mayaman siya, pinaniwalaan siya agad. Sa Pilipinas, kapag mayaman ka, ikaw ang tama. Kapag mahirap ka, o kapag simple ka lang, ikaw ang mali. Gusto nilang sirain ang pangalan ko. Dignidad, iyon lang ang yaman na meron ng isang matandang tulad ko at gusto pa nilang nakawin iyon. Tumayo ako at naglakad-lakad sa kusina. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumunta sa bahay nila at isampal ang dyaryo sa mukha nila. Pero huminto ako. Huminga ako ng malalim. 1 beses, 2 beses. Kung susugod ako doon na nagwawala, lalo lang nilang patutunayan na baliw ako. Sasabihin nila, tingnan nyo, tama ang dyaryo, delikado siya. Hindi ako magpapadala sa emosyon, negosyante ako. Dati akong kontraktor, sanay ako sa problema. At paano ba nilulutas ang problema sa construction? Sa pamamagitan ng plano. Sa pamamagitan ng matibay na pundasyon. Bumalik ako sa mesa, tinupi ko ng maayos ang dyaryo. Inilagay ko ito sa isang folder. Gusto nyo ng giyera? Bulong ko sa sarili ko. Sige, pagbibigyan ko kayo. Nagpunta ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking lumang laptop. Mabagal na ito pero
gumagana pa. Nag-search ako sa internet. Patricia Morrison, ang reporter. Hinanap ko ang Facebook niya at doon nakita ko ang ebidensya sa mga photos niya. May litrato siya sa isang party. At sino ang kasama niya sa litrato? Si Don Ricardo. Nakaakbay pa siya kay Ricardo habang may hawak na wine glass. Ang caption, "Dinner with my favorite tito, Don Ricardo. Bingo, huli ka." Hindi ito totoong balita. Ito ay pabor. Ito ay chismis na pinihisan para magmukhang balita. Prinit screen ko ang litrato. Click, save, print. Ang tunog ng printer ay parang tunog ng pagkasa ng baril. Pero hindi pa ako tapos. Kung gusto nilang pag-usapan ang katotohanan, ibibigay ko sa kanila ang buong katotohanan. Hindi. Binuksan ko ang folder ng aking mga bank statements. Online banking, 5 taon ng history. Isa-isa kong dinownload ang mga files. 2019, 2020, 21, 22, 23. Nagsimula akong mag-add. Kinuha ko ang calculator. Down payment sa bahay sa Alabang, 2 milyon. Renovation ng kusina at master's bedroom, 1,500,000. Bagong SUV ni Paulo, 1 milyon. Monthly mortgage sa loob ng 60 months, 6 na milyon. Credit card bills na binayaran ko para sa shopping ni Isabel, 1,500,000. Tuition fee ng mga bata na dapat sagot nila, 1 milyon. Pinindot ko ang total. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko sa screen ng calculator. 12 milyong piso, 12,000 PHP, 12 milyon. Ito ang halaga ng pagmamahal ko sa kanila. Ito ang halaga na ibinigay ko ng walang kapalit. At ano ang sukli? Isang artikulo sa dyaryo na tinatawag akong baliw at walang puso. Natawa ako. Tawang mapait, tawang may halong puot. Binuksan ko naman ang Facebook ni Isabel. Public ang profile niya. Mahilig kasi siyang mag-flex. Mahilig magyabang. Nakita ko ang post niya noong nakaraang buwan. Litrato ng bago niyang kitchen island. Granite. Mahal. Ang caption niya, "Hard work pays off. Blessed be your self-made." Self-made? Katas ng paghihirap? Pera ko ang pambayad dyan? Print screen ko. Print. Nakita ko ang post ni Paulo. Litrato ng bago niyang sasakyan. Caption, "New toy for the big boy. Thanks God for the blessings." Blessings? Ako ang nagbayad ng down payment niyan. Print screen ko. Print. Sa loob ng 3 oras, ang printer ko ay hindi tumigil. Uminit na ito sa kakatrabaho. Naubos na ang tinta ng itim. Kinailangan ko pang palitan ng bago. Nang matapos ako, meron na akong isang makapal na tumpok ng papel sa mesa ko. Ang tumpok na ito ay mas mabigat pa sa semento, mas matalas pa sa bakal. Ito ang tinatawag ng mga kabataan ngayon na resibo. Kumuha ako ng mga brown envelope, 12. 12 envelopes para sa 12 bisita na darating sa Noche Buena bukas. Oo, bukas na ang Pasko. Bukas na ang gabi ng kanilang pagpapanggap. Pinaghati-hati ko ang mga papel. Bawat envelope ay may kopya ng bank statement. May highlight ng yellow marker ang bawat perang galing sa akin. May kopya ng fake news article. At may kopya ng mga Facebook posts nilang sinungaling. Nilagyan ko rin ito ng sulat sa harapan. Isang maikling note. Para sa inyong kaalaman, ito ang tunay na kwento ng lolo na inyong hinusgahan. Isinara ko ang mga envelope. Lick, seal. Didikit ito ng mahigpit, tulad ng katotohanan na didikit sa kanila habang buhay. Tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang matanda. Puti na ang buhok, kulubot na ang balat, pero ang mga mata ay buhay na buhay. Dati, ang tingin ko sa sarili ko ay kawawa. Dati, ang tingin ko sa sarili ko ay napag-iwanan. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko ay ako si General Luna, handang sumugod sa gyera kahit mag-isa. Tinawag nila akong ulyanin, tinawag nila akong baliw, bukas ng gabi, sa harap ng lahat ng kaibigan nila, sa harap ng lahat ng sosyal na kakilala ni Don Ricardo, ipapakita ko sa kanila kung paano mag-isip ang isang Roberto Flores. Hindi ako sisigaw, hindi ako magwawala, maglalakad lang ako papasok. Ibibigay ko ang mga regalo at panonoorin ko silang masunog sa sarili nilang apoy. Kinuha ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog,
Yung isinuot ko nung libing ni Elena. Planchado ito, malinis, disente. Bukas, ito ang isusuot ko. Hindi bilang tanda ng pagluluksa, kundi bilang tanda ng aking muling pagkabuhay. Ang lumang Roberto ay patay na, pinatay nila siya noong tinalikuran nila ako. Ang Roberto na darating bukas ay ang Roberto na maniningil. Tinapik ko ang tumpok ng mga envelope. Matulog na kayo, bulong ko sa mga papel. Bukas, kayo naman ang magsasalita para sa akin. Pinatay ko ang ilaw sa aking opisina. Sa labas, tahimik ang gabi. Pero alam ko at alam ng Diyos, may malakas na bagyo ang paparating sa bahay ni Paulo bukas. At sa pagkakataong ito, hindi ulan ang babagsak, kundi ang bigat ng katotohanan. Gabi ng Noche Buena, Disyembre 24, ang hangin sa labas ay malamig. Pero ang dugo ko ay mainit. Suot ko ang aking barong Tagalog. Ito ay yari sa pinya, kulay cream, may burdang kamay. Ito ang pinakamahal na damit na pag-ari ko. Pinili pa ito ni Elena noong nabubuhay pa siya para sa aming 30th wedding anniversary. Tumingin ako sa salamin, inayos ko ang aking buhok. Nilagyan ko ng kaunting pumada para maging makintab at rapi. Mukha ba akong ulyanin? Mukha ba akong baliw tulad ng sinabi nila sa dyaryo? Hindi. Ang nakikita ko sa salamin ay isang Ginoo, isang Don Roberto. Handa na ako. Kinuha ko ang aking leather briefcase. Luma na ito, gasgas na ang balat. Pero sa loob nito, naroon ang pinakamahalagang aginaldo o regalo na ibibigay ko sa pamilya ng anak ko. Ang mga brown envelope, ang mga resibo, ang katotohanan. Sumakay ako sa aking lumang pickup truck. Mabagal ang takbo ko papunta sa subdivision nila sa Alabang. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong namnamin ang bawat sandali. Pagdating ko sa gate ng subdivision, kilala na ako ng mga guard. Siyempre, ako ang nagbabayad ng monthly association dues ng bahay na yon. Ako ang nagbibigay sa kanila ng pamasko tuwing Disyembre. Magandang gabi po, Sir Roberto, Chiribati ng guard na si Manong Ben. Merry Christmas po. Pupunta po kayo kila Sir Paulo. Ngumiti ako. Oo, Ben. May ibibigay lang akong regalo. Merry Christmas din sa pamilya mo. Pinaangat niya ang barrier. Hindi niya alam na ang papasukin niya ay hindi Santa Claus, kundi ang bagyo na wawasak sa huwad na kasiyahan sa loob ng subdivision na iyon. Narating ko ang bahay. Ang ganda. Talagang maganda. Puno ng ilaw. May malaking Christmas tree sa garden na kita mula sa labas. Ang driveway ay puno ng mga sasakyan, Mercedes-Benz, BMW, Land Cruiser. Mga sasakyan ng mayayamang kaibigan ni Don Ricardo at Doña Catalina. Pinarada ko ang luma kong truck sa tapat mismo ng gate. Gitnang-gitna. Hayaan mo silang makita ang pangit na sasakyan na nagbayad ng lahat ng karangyaan nila. Bumaba ako, bit-bit ang briefcase. Rinig ko na ang tawanan mula sa loob. Rinig ko ang tunog ng mga baso ng wine na nagkikis-kisan. Amoy ko ang bango ng lechon. Amoy ko ang hamonado at queso de bola. Ang pinto ay hindi nakalock. Kampante sila masyado. Akala nila ligtas sila sa mundo nila. Pinihit ko ang siradura. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Tumambad sa akin ang dining area. Isang mahabang mesa. Puno ng pagkain. Nakaupo silang lahat. 12 tao. Naka-Amerikana ang mga lalaki. Naka-gown ang mga babae. Si Don Ricardo ay nakatayo sa kabisera. May hawak na baso ng alak. Mukhang nagtutoast. Para sa tagumpay ng ating pamilya, sabi ni Ricardo, at sa masaganang taon na parating. Cheers! Sigaw nilang lahat. Humakbang ako papasok. Ang tunog ng sapatos ko sa marble floor ay umalingaw-ngaw. Tak, tak, tak. Biglang napalingon si Isabel. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang tinidor na hawak niya. Klang! Tumahimik ang buong kwarto, parang may dumaang anghel o demonyo. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Si Paulo ay namutla. Parang nakakita ng multo. Si Don Ricardo at Doña Catalina ay napatigil sa pagnguya. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ko. Ang boses ko ay kalmado, malakas, buo. Walang halong galit. Parang bumabati lang ako sa mga kaibigan. Roberto, nautal na, sabi ni Don Ricardo. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Isabel. Ang mukha niya ay puno ng panic. Dad, Dennis, umalis na kayo, please. Hindi ito ang tamang oras.
Bisita namin ang mga kaibigan ni Daddy. Huwag kayong gumawa ng eksena. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa mata. Wala akong balak gumawa ng eksena, Isabel, sagot ko. Nandito lang ako para magbigay ng aginaldo. Pasko naman, hindi ba? Hindi kumpleto ang Pasko kung walang regalo. Lumapit ako sa mesa, ang mga bisita ay nagbubulungan. Nakita ko ang tingin nila sa akin. Tinitingnan nila ang suot ko, tinitingnan nila ang briefcase ko. Nagtataka sila kung sino ang matandang ito na biglang sumulpot. Sino siya, Ricardo? Tanong ng isang matandang babae na puno ng alahasang leeg. Siya ba yung nasa dyaryo? Yung inireklamo nyo? Namula si Ricardo. Oo, siya nga. Pasensya na kayo, may sakit kasi siya. Ulyanin na, hindi niya alam ang ginagawa niya. Humarap siya sa akin, nagtapang-tapangan. Roberto, umalis ka na bago ako tumawag ng security. Nakakahiya ka. Ibinaba ko ang briefcase sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Pinuksan ko ang lock. Click, clack. Huwag kayong mag-alala, Don Ricardo, sabi ko habang binubuksan ang briefcase. Aalis din ako agad. Ibibigay ko lang ang mga ito. Kinuha ko ang tumpok ng mga brown envelope. Isa-isa kong inilapag sa harap ng bawat bisita. Isa kay Don Ricardo, isa kay Doña Catalina, isa kay Isabel, isa kay Paulo, at tig-iisa sa mga bisita nilang sosyal. Ano ito? Tanong ng isang bisita. Buksan ninyo, mautos ko. Regalo ko yan para mas makilala ninyo kung sino talaga ang nagbabayad ng hapunan ninyo na ngayong gabi. Nagkatinginan ang mga bisita. Dahil sa kuryosidad, pinuksan nila ang mga envelope. Ang tunog ng papel na nilalabas sa envelope ay napakaingay sa tahimik na kwarto. Surt. Nakita ko ang reaksyon ng matandang babae na maraming alahas. Isinuot niya ang kanyang salamin. Tiningnan niya ang papel. Nanlaki ang mata niya. 100,000 kada buwan, bulong niya. Mortgage payment galing kay Roberto Flores? Tumingin siya sa akin, tapos tumingin kay Ricardo. Ricardo, akala ko ba ikaw ang bumili ng bahay na ito para sa anak mo? Sabi mo sa amin noong nakaraan, regalo mo ito sa kanila? Natahimik si Ricardo. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo niya. Teka, sabi ng isa pang bisita, isang lalaking mukhang abogado, hawak niya ang bank statement. Renovation ng kitchen, $1.5 million paid by Roberto Flores. Sasakyan, Toyota Fortuner, paid by Roberto Flores. Nagpatuloy ako sa paglalakad paikot sa mesa, parang ako ang teacher na nagbabantay ng exam. Basahin ninyo ang page 2, sabi ko. Nandoon ang total. Pakibasan nga ng malakas, attorney. Ang lalaking abogado ay tumingin sa akin, tapos tumingin sa papel. Bumuntong hininga siya. 12,340,000 pesos. Napasinghap ang buong kwarto. Gasp! 12 milyon at pakitingnan ang huling papel sa likod, dagdag ko. Iyan ang kopya ng artikulo sa dyaryo na ipinasulat ni Don Ricardo. Ang sabi diyan, mahirap ako, baliw ako, at masama ang ugali ko. Humarap ako kay Isabel, nakatulala siya sa envelope, nanginginig ang kamay niya. Isabel, tawag ko, masarap ba ang lechon? Masarap ba ang wine? Hindi siya makasagot. Bayad ko lahat yan, sabi ko, ang upuan na inuupuan mo, akin yan. Ang aircon na nagpapalamig sa inyo, akin yan. Ang bubong sa ulo ninyo, akin yan. Humarap ako sa mga bisita. Mga kaibigan, pasensya na kung naistorbo ko ang inyong Noche Buena. Gusto ko lang linawin ang balita. Hindi po ako ulyanin at lalong hindi po ako mahirap. Itinuro ko si Ricardo. Ang taong ito, si Don Ricardo at ang asawa niyang si Catalina ay tinawag akong alalay. Ginawa nila akong driver at noong tumanggi ako, ipinahiya nila ako sa dyaryo. Sinungaling, sigaw ni Catalina. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Wala kang karapatan. Nasa akin ang resibo, Doña Catalina. Sagot ko ng mabilis. Nasa kamay ng mga kaibigan mo ang ebidensya. Sino na ngayon ang sinungaling? Ang may hawak na papel? O ang may hawak lang na kayabangan? Tumingin ang matandang babae kay Catalina. Ang tingin niya ay puno ng pandidiri. Catalina, totoo ba ito? Ang taong ito ang bumubuhay sa anak ninyo? Tapos ginawa niyo iyon sa kanya sa dyaryo. Hindi totoo yan, tanggi ni Catalina. Binigay niya yan kusa, hindi kami nanghingi. Kusa pala, sabi ko. Kaya pala noong tumigil ako sa pagbibigay, nagalit kayo?
Kaya pala nung hindi ko kayo sinundo sa airport, tinawag niyo akong walang kwenta? Lumapit ako kay Paulo, ang anak ko, nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Umiiyak siya ng tahimik, hinawakan ko ang balikat niya. Paulo? Nag-angat siya ng tingin, puno ng luha ang mata niya. Sana masaya ka sa pamilyang pinili mo, bulong ko. Dahil simula sa gabing ito, sila na lang ang meron ka. Kanselado na ang lahat ng suporta ko. Good luck sa pagbabayad ng bahay na ito sa susunod na buwan. Tinanggal ko ang kamay ko sa balikat niya, parang pagbitaw sa isang mabigat na bagahe. Kinuha ko ang briefcase ko. Isinara ko ito. Enjoy your dinner, sabi ko sa lahat. Huling hapunan na yan na sagot ko. Sulitin ninyo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Sa likod ko, nagsimula na ang gulo. Ricardo! Niloko mo kami, sigaw ng isang bisita. Nakakahiya kayo, sabi ng isa pa. Rinig ko ang iyak ni Isabel. Dad, wait, wag kang umalis. Rinig ko ang sigaw ni Ricardo. Get out! Get out of my house! Bahay niya? Natawa ako habang naglalakad sa garden. Sa papel, pangalan ng anak ko ang nandoon. Pero sa katotohanan, bangko na ang may-ari niyan sa susunod na buwan. Paglabas ko ng pinto, ang hangin ay mas malamig. Pero ang pakiramdam ko ay napakagaan. Parang lumutang ako sa ere, tumingin ako sa langit, puno ng bituin. Merry Christmas, Roberto, bati ko sa sarili ko. Ito ang pinakamagandang Pasko sa buong buhay ko. Sumakay ako sa truck. Pinaandar ko ang makina. Habang papalayo ako, nakita ko sa rearview mirror ang mga bisita na naglalabasan na rin sa bahay. Mukhang tapos na ang party, mukhang sira na ang gabi. Pero ang gabi ko, nagsisimula pa lang. Magdedrive ako papunta sa Baclaran. Magsisimba ako, magpapasalamat ako sa Diyos. Hindi dahil nakaganti ako, kundi dahil nabuksan na ang mata ko at dahil binigyan niya ako ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko, ang hustisya. Minsan ay hindi nakukuha sa korte. Minsan nakukuha ito sa isang brown envelope sa gitna ng Noche Buena at ang tawag doon ay divine justice. O sa lengguwahe natin, karma. Dumating ang sulat noong isang Martes ng umaga. Buwan ng Marso, mainit na ang panahon. Ang simoy ng hangin ay amoy tag-araw, amoy bagong pag-asa. Ang sulat ay galing sa bangko, nakarehistro, certified mail, kulay pula ang tatak sa sobre, final demand. Pinirmahan ko ito sa may gate ng bahay ko. Dati, kapag nakakakita ako ng ganitong sulat, kakabahan na ako. Mag-iisip na ako kung saan ako kukuha ng pera para bayaran ang utang ni Paulo. Magkakamot na ako ng ulo. Pero ngayon, tinanggap ko lang ito ng mahinahon. Binasa ko ito habang umiinom ng kape sa veranda. Parang nagbabasa lang ako ng balita tungkol sa ibang tao. Dahil, totoo naman, hindi ko na ito problema. Notice of default ang sabi sa sulat. 3 buwan na palang hindi nababayaran ang monthly amortization. Enero, Pebrero, Marso. Ang total na utang kasama ang penalty, 350,000 pesos. 350,000 PHP. May 14 na araw na lang sila para magbayad. Kung hindi, foreclosure, remata. Ang bahay na ipinagmalaki nila sa buong mundo ay babawiin na ng bangko. Ibinaba ko ang sulat sa mesa. Napailing ako. 3 buwan lang simula noong tumigil ako sa pagbibigay. Gumuho na agad ang kaharian nila. Sa loob ng 3 buwan na iyon, tahimik ang telepono ko. Nabalitaan ko na lang sa mga chismis sa subdivision na naging tampulan ng tukso ang pamilya ni Don Ricardo. Wala na silang mukhang maiharap sa mga kaibigan nila matapos ang nangyari sa Noche Buena. Ang mga sosyal nilang kaibigan, ayon, iniwan na rin sila. Ganyan naman sa mundo ng mga mapagpanggap, kapag wala ka ng pera, wala ka na ring kaibigan. Huwebis ng gabi, kumakatok ang ulan sa bubong. May kumatok din sa pinto ko. Mahina, parang katok ng taong walang lakas ng loob. Binuksan ko ang pinto at doon nakita ko siya, si Paulo, ang anak ko. Pero parang hindi siya ang Paulo na nakita ko noong Pasko. Ang Paulo na nasa harap ko ngayon ay mukhang matanda. Ang kanyang mga mata ay malalim at may itim sa ilalim. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang balikat ay nakabagsak. Para siyang pasan ang daigdig. Tay, ang sabi niya, ang boses niya ay basag,
Tumabi ako para papasukin siya. Pasok ka? Pumasok siya sa loob. Iginala niya ang kanyang paningin sa bahay ko, sa bagong sofa na nabili ko, sa bagong pintura ng dingding, sa bagong TV na malaki. Nakita niya kung gaano kaaliwalas ang bahay ko ngayon. Ito ang itsura ng bahay kapag ang pera ay ginagamit mo para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Ang ganda ng bahay niyo, Tay, sabi niya nang mahina. Salamat, sagot ko. Katas yan ng retirement ko. Sa wakas, napapakinabangan ko na. Umupo siya sa dulo ng sofa, parang takot siyang dumihan ang upuan. Dati, pumapasok siya dito na parang hari. Ngayon, parang siya na ang alipin. Tay, simula niya ulit. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ako sumagot. Hinintay ko siyang magpatuloy. Sa lahat, sa Pasko, sa dyaryo, sa trato namin sa iyo ni Isabel. Yumuko siya. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya. Isang patak, dalawang patak, hanggang sa maging hagulgol. Hindi ko alam na ipinasulat pala ni Daddy Ricardo yung balita sa dyaryo. Nalaman ko na lang noong lumabas na nag-away kami ni Isabel. Galit na galit ako pero huli na ang lahat. Pinanood ko ang anak ko na umiiyak. Bilang isang ama, masakit. Masakit makita ang anak mo na nahihirapan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na, sige na, tahan na, aayusin ko na ang lahat. Gusto kong kunin ang tseke at bayaran ang utang niya sa bangko. Iyon ang gagawin ng lumang Roberto. Iyon ang gagawin ng Roberto na martir. Pero hindi na ako ang taong iyon. Kung gagawin ko iyon, hindi ko siya tinutulungan. Nilumpo ko lang siya lalo. Alam ko, sabi ko sa kanya, ang boses ko ay malumanay pero matatag. Alam kong nagsisisi ka. Tumingala siya. Ang mata niya ay puno ng pag-asa. Tay, mawawala na ang bahay namin. Nasa foreclosure na. Kung pwede sana, baka pwede namang... Doon ko siya pinigil. Itinaas ko ang kamay ko. Paolo, sabi ko, makinig ka sa akin. Tumahimik siya. Pinapatawad na kita, matagal na kitang pinatawad. Anak kita hindi mawawala yon. Nagliwanag ang mukha niya. Pero, dugtong ko, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay babalik tayo sa dati. Ang pagpapatawad ay para sa ikatatahimik ng loob ko. Hindi para sa ikagiginhawa ng bulsa mo. Nawala ang ngiti sa labi niya. Hindi ko babayaran ang utang mo, Paolo. Hindi ko sasagipin ang bahay mo. Pero tay, saan kami titira? Paano ang pamilya ko? Ikaw ang padre de pamilya, Paolo. Ikaw ang lalaki. Trabaho mo yan. Tinitigan ko siya sa mata. 5 taon kitang binuhat, 5 taon kitang sinalo. At anong nangyari? Naging mahina ka, naging sunod-sunuran ka sa asawa mo at sa biyenan mo. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Kailangan mong madapa, anak. Kailangan mong maramdaman ang sakit ng pagbagsak. Dahil diyan ka lang matututo tumayo. Kung sasaluhin kita ngayon, tatanda kang pilay, tatanda kang umaasa sa akin. Natahimik siya ng matagal. Iniisip niya ang mga sinabi ko. Marahil, ito ang unang beses sa buhay niya na narinig niya ang salitang hindi mula sa akin. Tumayo siya ng dahan-dahan, pinunasan niya ang kanyang luha. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko ang pagbabago sa tindig niya. Hindi na siya kasing yabang noong Pasko, pero hindi na rin siya kasing lampa noong pumasok siya kanina. Tama ka tay, sabi niya. Ang boses niya ay mahina pero buo. Tama ka, masyado akong naging dependent sa'yo. Nakalimutan ko kung paano maging lalaki. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Salamat tay, salamat sa leksyon. Masakit, pero kailangan ko ito. Ingat ka anak, sagot ko. Nandito lang ako kung gusto mong makipagkwentuhan, pero usapang pera, sarado na ang bangko. Tumango siya at tuluyan nang umalis. Isinara ko ang pinto, foreclosed na ang bahay nila. Siguro ay lilipat sila sa apartment. Siguro ay magbebenta sila ng sasakyan. Siguro ay maghihiwalay sila ni Isabel. O baka naman tumibay ang pagsasama nila dahil sa hirap. Hindi ko na alam. At sa totoo lang, hindi ko na kailangang alamin. Buhay na nila yon. Kinabukasan, Linggo, nagising ako ng maaga. Nagsimba ako sa aming parokya. Pagkatapos ng misa, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko, mga dati kong kaklase noong high school, mga kumpare ko sa trabaho dati. Pumunta kami sa isang simpleng kainan sa tabi ng dagat. Umorder kami ng inihaw na tilapia.
ensaladang talong, at sinigang na hipon. Walang steak, walang wine, coke lang at tubig. Pero ang tawanan namin, wagas. Walang halong kaplastikan, walang nagtatanong kung magkano ang laman ng wallet ko, walang humihingi ng pambayad sa kuryente. Tiningnan ko sila. Ito ang tunay na yaman. Mga kaibigan na kasama mo tumawa. Mga kaibigan na tatanggapin ka kahit nakatsinelas ka lang. Kumuha ako ng isang piraso ng tilapia. Isinawsaw ko sa toyo at kalamansi. Ang sarap. Mas masarap pa sa kahit anong handa sa Noche Buena. Naisip ko si Elena. Alam kong nakangiti siya sa langit. Alam kong proud siya sa akin. Natuto akong humindi. Natuto akong mahalin ang sarili ko. At sa huli, natulungan ko pa ang anak ko na maging totoong tao. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay sariwa. Ang buhay ay maganda. Ako si Roberto Flores, 62 taong gulang, retirado. Simple, pero malaya. At sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga kaedad ko, huwag kayong matakot pumitaw. Huwag kayong matakot unahin ang sarili ninyo. Ang inyong mga anak ay may sariling pakpak. Hayaan ninyo silang lumipad. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pagbibigay ng lahat, kundi ang pagtuturo sa kanila kung paano mabuhay nang wala kayo. Ito ang kwento ko at sana maging inspirasyon ito sa inyong lahat. Maraming salamat.